Hello. Hi. Sa pangalan po ng ilang Panginoon Kristo sa hapon sa bawat isa. Dito tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan meron tayong mga aralin o sikas na pinagkakaroon para basahin, liwanag, kaya yung ating makagbulay-bulayan para magamit natin sa ating pagkakaroon ng pamumuhay. Siguro kung mapapansin nyo, yung salita ng Diyos will explain. Pero, sabi nga, hindi na uubusan ng paliwanag ang bawat aralin ng ating binabasa. Ang una po, sabi dito sa ibang libro sa Lucas, versikulo 5 hanggang 10. Sabi dito, at sinabi ng mga apostol sa kanila, dagdagan mo ang pananampalataya mo. Ito, ipalagay natin tayo ngayon ng mga apostol. Tayo ay humihigit, malapit sa ating dakilang Panginoon, at humihingi na, meron na tayong pananampalataya, pero kulang. Gusto natin dagdagan. Ngayon, marahil kung hindi natin alam yung hinihingi natin, hindi natin nauunawaan yung tinatawag na pananampalataya. Ano nangyayari po yan? Paano natin makatanggap yung hinihingi natin kung hindi natin nauunawaan yung hinihingi natin? Ngayon po, ang sinasabing pananampalataya, ito po yung parang pwersa na nagtutulak sa atin upang tayo ay manalig, pagkatiwala natin ang ating mga sarili sa ating mga nararanasan. Kung mga na-experience natin sa ating mga buhay. Kasi po, hindi po sisibol ang pananampalataya kung wala po tayong napapakinggan. At hindi rin natin mapapakinggan kung walang tagapanaral. At wala rin magiging tagapanaral kung walang sinubo. At siyempre, wala rin susubuin kung walang nagsuko. Ibig sabihin, sana-sana siya. Kumbaga, may tamang pamamaraan para sumibol ang pananampalataya. Kinakailangan may pinanggagalingan, walang iba ang Diyos. Ngayon, tinanggap na natin ang pananampalataya. Meron na tayo noon. Meron na tayong pananalig, paniniwala o pagtiwala sa mga bagay na hindi pa natin masyadong nalalaman o kahit nakita man. Ang hinihiling natin, mag-improve pa. Ngayon po, sabi nga, hindi naman ibig sabihin na kapag hilingin natin yung pananampalataya. Kung the spot, sa isa't mata, extended na agad. O lumago na agad. O lumaki na agad. Kundi, may proseso. Kaya nga, unang-una, sinusuko yung mga tagapangaral. Kasi nagpapasa, ng mga banal na kasulatan, ng mga hula, na pinakailangan ito ay makaabot sa ating mga tainga. Dahil sa oras na isinuko natin ang ating sarili sa Diyos at ipagkatiwala natin ang ating mga buhay sa Kanya, tayo po ay magkakaroon ng pananalig sa ating dakilang Panginoon. Dahil yan po yan sa pakikinig. Ngayon, halimbawa, magmula sa pakikinig, meron ng pananampalataya, ang gusto natin dagdagan. Hindi dapat, dagdagan din natin ang ating pakikinig ng Ebanghelyo. Ibig sabihin,
tuloy-tuloy ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ang pakikinig. Nang sa ganon, nadadagdagan din ang pananalig na pinagkaloob sa atin. Yun lang po ang proseso. Kaya kung halimbawa, minsan lang tayo nakihalubilo sa pakikinig ng ibang video, tapos humihingi tayo ng expansion o dagdag yung pananampalataya natin, tapos naputol na yung pakikinig ng ibang video, hindi po siya dadagdagan. Kasi po, ayaw na natin magpasakop. Kumbaga, minsan, nasasaktan kasi yung sa ating mga pride, yung ego, yung ating sariling mga gawa. Kaya minsan, ang ibang video po ay minsan lang natin napapakinggan at hindi po siya nagiging mapagpatuloy. Kaya, paano po manadagdagan ang pananampalataya natin? Sabi ng ating dakilang Panginoon. At sinabi ng Panginoon, kung managkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng isang buti ng binhirang mustasa, sasabihin niyo sa puro ang sikumoro ito, mahunot ka at matanim ka sa dagat at kayo'y kakalimahin. Ngayon po, mayroong halimbawa na ibigay natin dakilang Panginoon. Itong tinatawag na mustasa. Ang mustasa ay isang gulayin kung saan ang buto niya ay maliit. Na parang ipinapaliwanag dito na bagamat siya'y napakaliit sa mga buti, pero kapag siya'y lumagpat sa lupa at sumibol yung ugat, nahitik yung mga sustansya ng lupa at siya'y sumibol, kapag siya'y lumalaki, siya'y dinagapuan ng mga ibon. Ibig sabihin, kahit man tayong maliit, kahit man tayo nanggaling sa mahinang kalagayan, kahit man tayo dumanas ng napakabigat ng mga pagsubok, galing tayo sa karamdaman, subalit, huwag natin sasabihin na tayo maliit lang, wala tayong kwenta. Kundi sa oras na manalig tayo sa Diyos, hindi lang may paliwanag ng ating pag-iisip ang mga mahalagang bagay na dadanasin natin sa oras na iakit natin ang pananampalataya sa ating mga buhay. Na kumbaga, parang nilagro, ang akala natin limited lang ang ating mga nalalaman, ang ating mga natutunan. Pero sa oras na gamitin tayo ng Diyos dahil lang sa pananampalataya yan, kapag yan ay naging mapagpatuloy tayo at napalagot natin, merong mga imposibleng mga bagay na kapag yan ay pinanatilihan natin, magtataka tayo sa ating sarili para kung katulad ng isang butil ng mustasa. Na dati, yung titingnan mo, pumasok ka, isang grupo, nakinig ka lang ng ibang milyo, isa kang pasyente, pero sabi nga, dayo ka lang, mag-isa ka lang, wala kang kakilala. Kaya ang tingin mo sa iyong sarili, napakaliit, nangliit ka sa karamihan ng mga kaalaman ng iba. Pero sa oras ay matuto at makinig ng Ebanghelyo kapag yan nag-improve at naitanim sa ating mga puso ang salita ng Diyos kapag yan po ay nagpaugat at nagkaroon ng supling sa ating pamumuhay, kapag yan po ay nagkaroon na ng mga bunga, tunay na makikita po kung gaano kahibaga ang Diyos sa ating mga buhay. Pero lang po ang proseso. Hindi isa pa na on the spot, improve na agad. Kumbaga, merong process, merong pamamaraan upang tamuhin natin ang kahalagahan ng ating inumpisahan. Kinakailangan lang natin mag-umpisa. Lumapit tayo sa Diyos, susuko natin ang ating mga buhay, anumang mga bagay na hindi man natin pinaniniwalaan sa oras na kasihan tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Wala pong imposible. Ang lahat ay may pangyayari. Kung dati noon, nakikinood lang tayo, nakikibalita lang tayo, mayroon parang ganyan, na napapagaling ang may karamdaman. Pero sa oras na sumibol sa ating buhay,
gagamitin tayo bilang maliit, isang buke. Kapag iyan ay lumago at nakahigit ng mga masusustansyang ibanghilyo na ating pinapakinggan, tunay nga po na marami tayong magagawang mga bagay. Sabi nito, sasabihin ninyo sa puro ng sikumorong ito, mabunot ka at kay tataliman. Ganyan po, napaka-powerful ang kapangyarihan ng Diyos sa oras na tayo ay gamitin niya upang sumakay sa ating buhay. Yung sa ganoon para na ihayag lamang ang kanyang kaluwalhatian. Hindi ba dati, katulad tayo ng isang tao na walang alam, hindi na, mahihain tayo. Ayaw natin, wala tayong lakas ng loob na humarap sa mga tao. Nag-umpisa lang sa isang tagapakinig. Pero kapag yan po ay napalago, nadagdagan ang pananampalataya sa pamamagitan ng pabalik-balik na pakikinig ng Ebanghelyo, tunay nga po na magkakaroon ng pagbabago sa ating sarili. Na kumbaga yung maiksing kaalaman, maiksing unawa, maiksing natutunan natin, nag-i-expand po yun at nag-i-improve. At natututo po tayo basta maging mapagpatuloy lang po tayo. Kaya minsan, yung kapag nagsasalita tayo sa unahan, kapag nagpapaliwanag tayo ng Ebanghelyo, minsan may mga bagay na lumalabas sa ating bibig, nagkakaiba. At kapag tayo naman ay tumutulog sa may karamdaman, minsan, hindi ka makapaniwala. Bakit siya gumaling? Ganyan po ang pananalig na ibinibigay ng Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kapag sino sa inyo ay may isang aliping nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa? Nakapagpabalik ng galing sa bukid ay sasabihin sa kanya, parito ka agad, bago ka sa dulang at sa pagkain. At hindi sasabihin sa kanya, ipaghanda mo ako ng mga hapunan at magpitis ka at paglingkuran mo ako. Hanggang sa ako'y makakain at nakainom at saka kumain at uminom. Kaya ito, nagbigay dito ng isang talinhaga ang ating dahilan. Ngayon, kung titingnan po natin, inihalimbawa niya yung isang aliping nag-aaral. Sabi nga, huwag mong bubusalan ang baka kapag ginagamit sa pagdiig. Ang nag-aararong lingon ng lingon, wala pong pakikinabangin. Tunay na po. Kasi po, ang itinuturo nito sa atin, kinakailangan natin mag-focus. Anumang bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kapag wala pong focus, wala pong tayong makikitang hiwaga na inaasahan natin. Kaya sabihin pa natin natuto tayo. Pero merong mga kaabalahan sa ating buhay na pagkaminsan naaagaw yung atensyon natin, ang nangyayari po yan, hindi po na ibubuhos ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kasi ang mangyayari, magkakaroon ng kumbaga yung isipan, salit na mag-focus lang sa isang bagay, nahahati. Halimbawa, meron tayong trabaho, Lunes hanggang Biyernes, Sabado, Linggo sa paglilinggo. Ngayon, siyempre, sabi nga, ibigay mo ang kay Cesar, ang sa kay Cesar. At ibigay mo ang sa Diyos, ang sa Diyos. Ibig sabihin, meron dapat program na dapat, pag-araw ng pagsamba, huwag mong ihahalo doon yung para kay Cesar. At yung para naman kay Cesar, trabahuhin mo lang siya para kay Cesar. At yung para sa Diyos, para sa Diyos. Hindi dapat siya maghalo. Kaya kung titignan po natin, magkakaroon tayo ng focus. Kasi mangyayari niyan, Sabado at Linggo, nakapokus ka sa gawain. Samantalang Lunes hanggang Biyernes, nakapokus ka sa
pang-araw-araw na pamumuhay para tayo makakuha ng pagkain. Ito na yung para kay Cesar na ating binubuwisan. Ngayon, sabi nito, na ang halimbawa nito, ang isang nag-aararo, kung alipin, hindi baga, kahit tayo abala sa pang-araw-araw na pamumuhay, bilang alipin nag-aararo, sa oras na kailanganin tayo ng Diyos, hindi baga kinakailangan natin iwanan yung isang bagay na pinagkakaabalahan natin alang-alang sa kalikuban ng Diyos. Kaya ang titignan po natin dito, inihalimbawa niya yung isang puno ng sambahayan. Na sa oras na ang isang tao ay isang alipin, na meron siyang pinapanginoon, hindi baga merong division ang kanilang gawa. Kasi po, ang gagawin niya, yung isang alipin, nag-aararo, pag-uwi niya, kinakailangan niya munang pagsilbihan ang kanyang Panginoon pagkatapos doon sa kanya siya makakapagsilbi sa kanyang sarili. Ganyan po ang halimbawa na sa oras na tinawag tayo ng Diyos, una muna nating paglingkuran ang Diyos bago ang ating mga sarili. Na kung saan, ipinaliliwanag sa atin na kinakailangan muna nating pagsuko at pagpupos o pagsakripisyo ng mga bagay-bagay na dapat sana tayo yung unahin natin yung sarili natin, hindi po, kundi unahin muna natin yung kalooban ng Diyos. Sabi nga, sinasabi ko sa inyo, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa iyo. Na kahit tayo man mabigat sa ating buhay, ang pang-araw-araw na pamumuhay, tayo man ay may mga kabalisahan, tayo man ay may karamdaman. Kapag palaging priority natin ang Diyos sa ating mga buhay, tunay nga po, ano man ang hingin natin sa Diyos, bonus na lang po yan. Ang mahalaga, priority po natin siya. Ganyan po. Kaya, kung titignan po natin dito, itinuturo sa atin dito ng ating dakilang Panginoon na kinakailangan muna natin mag-sacrifice. Alang-alang lang sa pagsunod. Sabi nga dito, nagpapasalamat baga siya sa alipin sapagkat ginawa ang iniutos sa kanya. Kasi ang alipin, lingkod lang po. Kaya tayo gamitin ng Diyos sa isang mga makapangyarihang gawa, panangaral na Ebanghelyo, o pagtulong man sa may karamdaman, itatanggapin ba tayong pasasalamat ng Diyos sa ginawa natin? Hindi po. Sabi nito, gayon din naman kayo, pagka nagagawa ng inyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo iniutos inyong sabihin, mga aliping walang kabuluhan kami. Palagi natin isipin, wala tayo pinta kasi, kumbaga, maswerte lang tayo. Dahil sa dinarami-dami ng mga tao dito sa ibabaw ng sanlibutan, kasama tayo sa pinili ng Diyos na pinagkatiwalaan ng kanyang kapangyarihan upang gamitin natin sa pagtulong sa may mga karamdaman. Halimbawa, kung natin iisipin, halimbawa, pangaral ka ng salita ng Diyos, mas magaling ka na doon sa nagsuko sa iyo na mangaral ka ng salita ng Diyos. Kaya palagi natin ilalagay sa ating sarili, tayo'y aliping walang kabuluhan. Sapagkat ginamit lang tayo para ang salita ng Diyos, yan ay dumaloy sa atin. Kaya sa ganon, kasama ng ating Espiritu, maiugnay natin sa mga tagapakinig. Kaya kung titingnan po natin dito, ipinagkakatiwala natin ang ating sarili sa buhay na ibinibigay ng Diyos. Hindi tayo magagawang pasalamatan ng Diyos. Pero tayo po ang magpapasalamat sa Diyos. Dahil sa opportunity o pagkakataon na ibinigay sa atin na naging mapalad tayo, nakasama tayo dun sa
nakapakinig ng salita ng Diyos, nabuksan ang pag-iisip, nagbago, nagsisi, at ngayon nakasunod na ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. At ginagamit na upang ang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang kaluwalhatian may bahagi sa atin at kung ano naman ang meron tayo na kinakailangan niyong gamitin, kung tagapangaral man, mangaral tayo ng salita ng Diyos. Kung tagatulong man sa may karamdaman, tumulong tayo sa abot ng ating mga tala. Kaya, ang isang alipin ay hindi po hihigit sa kanyang Panginoon. Kinakailangan natin isulilit ang ating mga buhay sa ating dakilang Panginoon. Palagi natin ipapalagay ang ating sarili na isang aliping walang kabuluhan. Dahil, kumbaga, nagkaroon lang ng uwan. Sinuwerte lang. At nakita lang ng Diyos na tayo ay isang karapat-dapat upang gamitin ng kanyang kapangyarihan. Kaya lahat ng bagay, tayo po ang dapat na magpasalamat sa Panginoon. At hindi ang Panginoon ang kinakailangan magpasalamat sa atin. Sapagkat mas mataas na sa atin. Tayo naman nasa mahabang kalagayan ang dapat na magpahalaga dahil pag nakidami ng mga tao dito sa mahabang kalagayan, mas higit na naging napalad tayo upang gamitin tayo instrumento o pamamaraan upang ang kanyang aral o salita ng Diyos ay maibahagi una sa atin at ganoon din sa mga nakapaligid sa atin. Kaya mapalad tayo kung tayo po ay kasama doon sa pinagpahalaga ng Diyos, pinahalagahan ng Diyos at pinagkatiwalaan niya ng kanyang kapangyarihan. Kaya huwag po natin sasayangin yan. Totoo, natuto tayo ng may bagay, ng malilit na bagay. Tipunin po natin yan. Huwag po natin iuwalay yan sa ating mga sarili. Kaya, sabi nga, tayo'y maging mapagpatuloy. Ibig sabihin, huwag natin sasayangin yung bawat kampanin na dapat sana tayo naroon para gamitin tayo kung tagapangaral ng kung tagatulong sa may karamdaman. O kahit ordinaryong member lang, ang mahalaga po doon, na gamit ang ating katawan, na dahil sa kalooban ng Diyos, hindi na sayang yung pagtawag sa atin at tayo ginagamit ngayon upang ang salita ng Diyos ay maibahagi sa lahat ng mga pinakala. Yan po yung importante. Yung pagpapahalaga ng Diyos sa atin, dapat gantihan din naman natin ng pagpapahalaga at pagpapasalamat sa Kanya. Siguro po ang dito lang dahil bilagin natin sa mga tuno. Salamat sa Diyos at ang mga natin dahil nagdaray natin. Ilapit natin yung Diyos sa Diyos sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat at mapagpalang hapon sa bawat.